Puno ba ng alalahanin ang iyong isipan ngayon? Paulit-ulit bang iniisip mo ang mga problema na parang hindi ka makaalis sa mga ito? Ang pag-aalala ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa iyo. At kahit gusto mong makatakas, hindi mo alam kung paano. Ngayon, may isasalita ang Biblia sa iyo at ito ay simple pero magbabago ng lahat. Pakinggan natin sa Philippians 4 verse 6 and 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at ng pagmamakaawa na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di maarok ng isipan ng tao ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Pakinggan mo ulit. Ang kapayapaan ng Diyos na di maarok ng isipan ng tao. Hindi ito kapayapaang nauunawaan mo. Hindi ito kapayapaang nararamdaman mo lang kapag wala kang problema. Ito ay kapayapaang lampas pa sa lahat ng pag-unawa at mag-iingat ito sa iyong puso kahit nasa gitna ka ng pinakamagulong sitwasyon. Ang talata ay nagsisimula sa isang utos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, hindi huwag mag-alala tungkol sa maliliit na bagay lang, kundi anumang bagay. Ang iyong pera, ang iyong trabaho, ang iyong pamilya, ang iyong kalusugan, ang iyong kinabukasan, lahat ipaalam mo sa Diyos. Pero hindi lang sinabi ng Biblia na huwag mag-alala. Binigyan tayo ng instruction kung ano ang gagawin sa halip. 3 hakbang: panalangin, pagmamakaawa, at pasasalamat. Una, panalangin. Kausapin mo ang Diyos. Huwag itago ang iyong mga alalahanin at sabihin mo ito sa Kanya. Alam niya na ito, pero gusto niyang marinig ito mula sa iyo dahil ang panalangin ay hindi para sa impormasyon ng Diyos, kundi para sa koneksyon ng iyong puso sa Kanya. Pangalawa, pagmamakaawa. Ibig sabihin, humingi ng may buong puso. Huwag kang mahiya, huwag kang mag-atubili. Ang Diyos ay isang amang gustong marinig ang iyong mga kahilingan kahit gaano kaliit o gaano kalaki. At pangatlo, may pasasalamat. Ito ang pinakamakapangyarihang bahagi. Magpasalamat ka bago pa man dumating ang sagot. Iyon ang tanda ng tunay na pananampalataya, ang magpasalamat kahit hindi pa nakikita ang sagot dahil nagtitiwala ka na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. At kapag ginawa mo ang tatlong ito, ang pangako ng Diyos ay malinaw, ang kanyang kapayapaan ay magbabantay sa iyong puso. Parang isang sundalo na nagbabantay sa pintuan ng iyong puso, pinipigilan ang pag-aalala na pumasok muli. Baka ngayon ay maraming bagay ang nagbibigay alala sa iyo. Baka hindi mo alam kung paano bayaran ang mga bayarin ngayong buwan. Baka may karamdaman sa pamilya mo. Baka may relasyon na nasira. Baka iniisip mo ang mga mangyayari bukas. Subukan mo ito ngayon. Bago ka matulog ngayong gabi, isulat mo ang lahat ng iyong mga alalahanin sa isang papel at pagkatapos isara mo ang papel at sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ibibigay ko na ito sa iyo. Hindi ko na dadalhin ito ngayong gabi. Hawak mo na ito at matulog kang may kapayapaan dahil ang Diyos ay hindi natutulog. At siya ang mag-aalaga ng lahat ng iyon habang ikaw ay nagpapahinga. Manalangin tayo. Panginoon, ngayon iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin, ang mga bagay na paulit-ulit naming iniisip gabi-gabi, ang mga bagay na nagbibigay kaba sa amin, ang mga bagay na hindi namin alam kung paano haharapin. Tinatanggap namin ang iyong kapayapaan, ang kapayapaang di maarok ng isipan ng tao na mag-iingat sa aming mga puso at isipan. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tandaan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ipaalam mo sa Diyos ang lahat at ang kanyang kapayapaan ay mag-iingat sa iyong puso. I-share mo ang video na ito sa isang taong puno ng alalahanin ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope, bagong Bible Meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.